Paano nga ba mag-transfer from Tonic to Maya? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Mag-login ako ngayon sa Maya account ko kung saan i-check natin yung balanse. Itetest din kasi natin kung mabilis lang ba magre-reflect yung perang padala or magkakaroon ba ng kahit na anong issue. 810 yung balanse ko dito. This time, i-open ko na yung Tonic na mobile app and mag-transfer na tayo. Dito sa Tonic, ang maganda is libre yung fund transfer to any wallet, to other bank, pwedeng-pwede. Tap ko na tong login. So, ang gagawin ko is tap ko tong send to another bank. Ang gagawin natin is InstaPay. Meron siyang 50,000 pesos na transaction limit. Yung PesoNet mas mataas siya. Yun nga lang, mas matagal siya bago mag-reflect yung perang padala. So, kung maliit lang naman yung ililipat yung pera, 50,000 pesos or less, mas maganda na InstaPay para kampante kayo na pag pumasok na yung pera, hindi nyo naiisipin or hindi nyo naihintayin kasi ganun yung case sa PesoNet, hihintayin nyo pa siya. Tap ko yung InstaPay and then i-test lang natin, mag-send tayo for as low as siguro 1,000 na. Transaction fee, free, libre talaga. Yung purpose natin, halimbawa allowance, tap ko yung next. Account holder name, kanino nakapangalan yung Maya account, ilagay dito. And then yung bank name, hanapin ko na rito yung Maya. Oops, Maya. Ang nakikita nating option is Pay Maya Philippines. So yan yung pipiliin natin for now. Pero definitely yung Pay Maya, Maya na kasi ngayon. So sa Maya wallet din dapat ito papunta. Ilagay ko na dito yung cellphone number ko sa Maya. And then tap next. This time, i-review lahat ng information kung tama ba. Kung sakaling may correction, piliin lang yung back dito at i-update yung dapat na i-update. Dito sa baba, merong save recipient para nga naman kung gusto ko magpadala ng pera ulit sa account na to next time, let's say monthly, kung allowance man yan or weekly, or kahit ano, basta alam nyo na maglilipat ulit kayo ng pera dito, mas maganda na i-save na lang yung recipient para hindi na manually i-enter yung mga information katulad na account name and account number. Tap ko yung confirm. Hintayin ko yung code na may receive sa phone. Ito siya. And working on it. So, may na-receive na rin tayong notification about this. Back to dashboard tayo. Also, ito yung na-receive kong text from Maya. I-open ko na yung Maya mobile app. And ito na, nag-reflect na nga yung perang padala. Mabilis and hindi naman tayo nagkaroon ng kahit na anong issue. I-expect nyo rin na may mga text kayo ma-receive as confirmation. Also sa history nito, dapat andito na yung less na 1,000 pesos. Kapag gusto ko ulit magpadala ng pera sa account na yon, i-tap ko na lang siya from this list. Ito siya. At i-type na lang dito yung amount. Hindi na kailangan yung account number and account name katulad ng nasabi natin kanina. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check mga videos dito sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!